So, tingnan natin guys, mga ibig sabihin nito. Surrender, yeah. At times, we must surrender the old. Yan na nga ba yung sinasabi ko, no? Parehas na parehas dito, mga kapiksi. Surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Diba? Ito yung sinabi ko kanina. You have to let go of the old, mga kapiksi. Create space for new love. Parehas na parehas, guys. Oh. Surrender the old before something new can enter our lives. So, let go na yung mga kanigahan, especially pagdating sa relasyon, mga kapiksi, no? Hello guys, hello Scorpio. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong February para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung para sa life messages, and ito naman yung para sa love life, mga kapixie. So, unahin natin yung spiritual message nyo guys. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message. Kasi hindi naman lahat magre-resonate. So, create space for new love, mga kapisi. And hindi lang sa love no guys, pero sa lahat ng bagay sa buhay natin. Kailangan nag-create tayo ng bagong space para magkaroon bagong space para ma-experience natin yung mga bago sa buhay natin. So, what this means, mga kapiksi, kailangan matuto tayong mag-let go, no? Let go of the old, guys, para mabigyan ng space yung new, no? Sa buhay natin. So, I always tell you, guys, na analogy nito is parang closet, cabinet, no? Yung cabinet mo, kung punong-puno ng damit, ng gamit, 'di ba? Simula nung pagkabata mo hanggang kung anong ilang taon ka na ngayon, 'di ba? Kung hindi mo pinamimigay or kung hindi mo tawag dito, inaalis yung mga luma, yung mga hindi na kasya, yung mga wala na sa trend, 'di ba? Hindi ka na magkakaroon ng space dun sa closet mo para dun sa mga bago, no? Yung mga bagong uso, yung mga bagong kasya sa'yo, diba? So, let's say, for example, tapos ka nang mag-graduate ng elementary, high school, pero yung mga uniform mo nandun pa sa closet mo, diba? So, hindi mo na siya nagagamit. Wala nang space yung mga damit mo, pantrabaho, diba? Kasi, nagets nyo ba yung ibig ko sabihin? Baka yung mga lampin nyo nandun pa. So, what I'm trying to say is matutong mag-let go ng old stuff, old experiences, old people sa buhay mo na wala nang silbi, wala nang pakinabang, irrelevant na kumbaga, para mabigyan natin ng space yung mga bago. So, yung mga ex nyo, kunwari sa love, yung mga ex nyo, hindi nyo makalimutan, hindi kayo makamove on, no? So, binablock nyo lang yung bagong specific person sana na magmamahal sa'yo. So, parang pinagkakait mo sa sarili mo yung kaligayahan. Kapiksi. Okay, yun yung ibig sabihin nito guys. So, matutong mag-let go and matutong mag-move on, mga kapiksi. When a thing hurts your eyes, stop looking at it. When it hurts your ears, stop listening to it. And when it hurts your heart, stop justifying it. No? I love you so much, the universe. So, kung wag mong i-justify, no? Yung mga hindi naman justifiable, 'di ba, sa buhay mo. Especially sa love, no? Sabi nga, when it hurts your heart, stop justifying it. Meron akong nabasa sa comment section, yung kanyang boyfriend ay siguro na addict pa. 2 years na hindi pa rin nagbabago. Boyfriend pa lang yun, hindi pa asawa. So, when it hurts your heart, stop justifying it, diba? Naintindihan nyo ba, mga kapiksi? Yun ba yung ibibigay nyo sa sarili nyo, yung boyfriend na addict and sugarol, diba? So, don't settle for anything else, anything less. Wag nyong i-justify, mga kapiksi. Kung tingin nyo hindi nyo deserve, don't give it to yourself. Okay?
ikaw dapat yung nagbibigay ng tao na deserve mo sa buhay mo, ng buhay na deserve mo sa buhay mo. You don't need to be treated like a crap, guys. Okay? So, comment down below if naintindihan nyo yan. Dito naman tayo sa live messages. Habang sinashuffle ko ito, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount until January 31 guys, kaya mag-avail na kayo. Alright, so ito yung live messages, napakaganda guys. We have adventure and we have centered. So yung adventure guys, no, kaya sabi nga dito, create space for new love, new beginnings, new adventure, new experience sa buhay nyo. So this is the best time for you guys, no? January pa lang ngayon. Papasok pa lang yung February. Kailangan excited kayo for 2025. Explore as much as you can. Guys, huwag yung sayangan yung mga pagkakataon, no? This is not just another day. Mga kapiksi, for us, dapat palagi natin sinasabi, it's a brand new day, brand new beginning. Every day, guys, binibigyan kayo ng pagkakataon ni universe to live the life that you want. So, forget about the past, mga kapiksi. Kalimutan na yung past and focus, no? Itong center na to, guys, ibig sabihin nito, focused. Stay focused. Focused, stable, connected dun sa mga goals nyo, dun sa mga desires nyo. Dapat yan yung palagi nyong fino-focus, mga kapiksi. Araw-araw, every day, stay focused. Hanggang sa makamit nyo yung mga desires nyo para maging masaya yung buhay natin, mga kapiksi. Ikaw lang naman talaga yung makakapag-change ng buhay mo. Everything is changeable and malleable, mga kapiksi. Lahat pwedeng magbago. Pero kung hindi ka nagbabago, hindi ka nakafocus ka sa nega, nakafocus ka sa mga problema, kailangan magkaroon ka ng disiplina, build a habit, mga kapiksi, no? Sa habit yan nagsisimula. Ako guys, everyday, simula nang nag-active manifestation na ako guys, everyday, paggising ko pa lang, nag-affirm na ako. And bago ako matulog, all throughout the day, I watched out for my mental diet. And then hanggang sa gabi bago matulog, nag-affirm ako. Yun yung isang habit na binago ko sa buhay ko, and since I started doing that, sobrang laki ng pagbabago ng buhay ko now compared mo sa ilang years ago, mga kapiksi. So that's why palagi ko kayong ine-encourage guys na magdasal, mag-affirm, change your habits para magbago din yung buhay nyo. Okay? Kayo lang yung makakapagpabago nyan, mga kapiksi. So, ito naman yung sa life. Ito, i-welcome nyo na to guys. Adventure, mine, new adventures, new beginning. Ayan. Mine nyo na yan guys sa comment section. Tingnan natin yung life. Love life naman, mga kapiksi. Si Spider-Man nasa ano. Nandun sa dingding. Anyway. So, sa love life naman, guys, habang sinashuffle ko ito, naka-flash sa screen nyo yung ating another course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious relationship para mawala yung mga sabit sa relasyon nyo, guys. And upcoming ngayong February, mga kapiksi, is yung bagong course, Revised Breakup. Paano pabalikin si ex, mga kapiksi. So, sa February yan, abangan nyo. Ito yung ating mga love life messages. Napakaganda ng mga images ng card, mga kapiksi. So, tingnan natin guys, mga ibig sabihin nito. Surrender, yeah. At times, we must surrender the old. Yan na nga ba yung sinasabi ko, no?
Parehas na parehas dito mga kapiksi. Surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Diba? Ito yung sinabi ko kanina. You have to let go of the old mga kapiksi. Create space for new love. Parehas na parehas guys. So, surrender the old before something new can enter our lives. So, let go na yung mga kanigahan, especially pagdating sa relasyon mga kapiksi, no? Yung mga old stories, old beliefs nyo about your person, yung mga masasakit na alaala. They're nothing but memories, guys, no? Memories na lang siya, as in, yung nangyari kahapon, nangyari noong isang linggo, nung isang taon, di ba? Yung mga away nyo, they're nothing but memories. So, dapat erase agad, guys, no? Alisin agad sa memory para hindi na kayo masaktan ng paulit-ulit, mga kapiksi. And para mag-create kayo ng mga bagong memories, bagong ganap sa relasyon nyo. Let go and all will work out, guys. Okay? Let go. Matuto mag-let go, mga kapiksi. And ito naman, deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Sometimes, no, sa relasyon, syempre kapag may mga problema tayo, nagtatanong tayo kay friend, ano bang gagawin ko? Bakit ganito? Bakit ganyan? Si SP ko ganito, si SP ko ganyan, di ba? So, it helps, no, na makarinig ng advice from other people, pero at the end of the day, guys, kayo pa rin yung masusunod, no? Anong gusto mo, di ba? Magsisettle ka ba sa ganyan? Magmo-move on ka ba? So, pagdating sa relasyon, guys, as long as hindi affair, no, it's okay na ipaglaban kung gusto nyo, it's okay na bitawan kung gusto nyo. Yung mga affair, hindi yan pinaglalaban kasi simula pa lang talo ka na. Kaya wag nyo nang ipaglaban yung mga affair, guys. At saka may masamang balik yan, okay? Pero kung legal naman, di ba? Pero you have to ask kung gusto nyo pa ba or ayaw nyo na, no? So, yeah. Laban-laban o bawi-bawi. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan for more love tarot readings or for more tarot readings para sa Scorpio. Ito yung ating playlist. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.